Magandang gabi, welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba talaga yung nagagawa or yung epekto ng radioactive iodine at paano ba gumagana ang radioactive iodine? Pag-usapan natin, mabilis lang to. Anyway, sasagutin ko to bilang isang patient na nag-radioactive iodine 3 years ago. At sasagutin ko to based na rin sa experience ko at bilang isang professor ng Human Anatomy and Physiology. Okay, umpisahan natin. Radioactive iodine or yung mas kilala sa tawag na RAI. Okay, so kung ako ang tatanungin mo, nangyari sa akin yung hyperthyroidism at saka sa kakambal ko, no? Ngayon, yung hyperthyroidism namin, parehong Graves' disease. Okay? So, yung kakambal ko, mas maaga siyang nag-radioactive iodine. 2018 kami na-diagnose, siya February, ako March. Ngayon, yung kakambal ko, 2019 pa lang ng January, nag-radioactive iodine na. Okay? Kasi yun yung recommendation sa kanya ng doktor. Medyo mas malala rin yung effect sa kanya ng hyperthyroidism. Ako naman, well, oo, malala din naman, umuulit, pero mas nagre-responde yung katawan ko sa Tapdin, sa anti-thyroid medication. O, ito, sagutin na natin. Ngayon, yung radioactive iodine, epektibo ba talaga? Ang answer, opo, effective po talaga siya. Okay, hindi naman ito basta-basta ibinibigay ni doktor kung hindi ito yung right treatment para sa iyong thyroid disease. Okay, umpisa natin. So sir, ano ba ang nagagawa ng radioactive iodine sa ating thyroid? Okay, radioactive iodine, gawa po siya sa iodine. So nandun na yung pangalan, no? Ngayon, ang ating thyroid gland ay talagang lab na lab niya ang iodine. Okay? Once na i-take mo yung capsule na rye o kaya yung liquid form, ininom mo. Okay? So, ininom mo. Ngayon, naturally, ang ginagawa talaga ng ating thyroid, inaabsorb po ang iodine. Okay? So, ito na. Ininom mo yung rye. Okay? Ngayon, i-absorb ng ating thyroid yung rye. Okay? So, papasok yan sa ating thyroid gland. Okay? Yun na, pumasok na. Ngayon, ang mangyayari, yung iodine na yun, may kasamang radiation o yung tinatawag nating beta. Okay? Pag inabsorb po, kasi ang ating thyroid guys, lab na lab niya ang iodine. Pag inabsorb niya yan, ito ang mangyayari. Unti-unti niyang i-destroy ang thyroid cells natin. So, ang creeping pakinggan, di ba? So, parang nakakatakot, no? Pero hindi. Okay? So, ayun na. Inabsorb na ng thyroid yung iodine, no? Pag-absorb niyan, unti-unting maglalabasan yung tinatawag nating beta o yung radiation sa ating thyroid gland, sa ating thyroid cells at dahan-dahan niyang sinisira ang thyroid cells, ang thyroid tissue. Okay? Ngayon, alam ko natatakot kayo. Sasabihin nyo, sir, baka naman masira yung boses ko o kaya baka naman maapektuhan yung puso ko, yung atay ko, yung katawan ko. Hindi po. Kaya nga may tinatawag tayo na tamang dosage. May tinatawag tayong 10 MCI, 12 MCI, 15 MCI. Kagaya ko, 15 MCI ako. Kasi, yun lang yung right amount na dapat na i-absorb ng katawan ko. Okay? Hindi po pwedeng maging 20, hindi po pwedeng maging 30. Okay? Unlike doon sa may mga inoperahan na dahil sa cancer, pag nag-radioactive iodine sila, mas matataas po. Umaabot po yung kanila ng 100 MCI, 85 MCI, ganun po kataas. Kasi yun po yung kailangang amount ng dosage nila or kailangan para tuluyan silang gumaling or maging clear yung pinagtanggalan ng kanilang thyroid at siguraduhin walang naiwang cancer cell. Alright? So, yun yung explanation din sa akin ng kaibigan kong
nuclear medicine doctor na siyang nag-radioactive sa akin. Okay? Kuya, bakit nung ni-radioactive iodine ka, sabi mo, o naranasan ko, eh, para kang may palpitation pa rin, o kaya yung nagpapawis ka, bakit parang bumabalik yung sintomas ng hyperthyroidism? Okay, sagutin natin in layman's term. Ganito, once na i-take mo yung radioactive iodine, considered as stress. Stress siya sa ating thyroid gland. Okay? So, ganun ha, stress siya sa ating thyroid gland. Habang nasusunog or nade-destroy ang ating thyroid cells, thyroid tissues, tumatapon po ang FT4. Okay? At siyang nako-convert ng ating atay naman into T3. Okay? So, para ka na rin talagang nakakaramdam noon ng hyper. Dahan-dahan na yung tibok ng puso mo parang nagpapalpitate ako Pero, compared sa talagang hyper, hindi naman. Okay? Para kang restless, ganyan, no? So, kasi tumatagas yung thyroid hormone sa ating bloodstream. So, nararamdaman natin yun. Okay? So, ganun lang yung simple explanation, no? Hindi siya delikado eh. Okay? Kasi targeted siya. Safe ang radioactive iodine kasi nga targeted lang siya. Imagine, 'di ba? Ang galing, isang capsule pag tinake mo, i-absorb siya ng ating thyroid. 'Yun na, i-destroy niya yung ating thyroid cells, tissues na siyang nagiging reason kung bakit tayo nagiging hyper. Okay? So, once na ma-shutdown niya 'yon, hindi na tayo hyperthyroid. So, gaano ba katagal nag stay ang RAI sa ating katawan or sa ating sistema? Tara, sagutin natin. Okay. Nag stay ang radioactive iodine sa katawan natin, yung pinakampik niya na mataas, hanggang 2 araw. O, kaya nga nag-a-isolate tayo. Lalo na kung may kasama kang buntis, may kasama kang infant, o kaya may kasama kang below 10 years old sa bahay. No? Pinag-a-isolate talaga tayo. Pero, ang sabi nga sa akin ni doktor, alam mo ba pag sumakay ka ng eroplano, mas mataas pa ang nakukuhang radiation ng katawan mo kaysa sa ni-radioactive kita. 'Di ba? So, ganun. Ngayon, ito yung nangyayari. Okay? So, sir, safe ba ako noon? Oo naman, safe ka. So, paano ko ba mailalabas yung radiation sa katawan ko? Well, nung nag-radioactive ako, pinaiinom ako ni Doc ng maraming tubig. Tapos kailangan dito ka lang iihi. Ito lang yung gagamitin mong CR. Kasi napa-flush out. Majority napa-flush out siya sa urine. Okay? Yung iba po pwedeng napa-flush out naman sa pamamagitan ng pagpapawis. Minimal sa dumi. Sa pagdumi natin, di ba? So, ganun. So, napa-flush out naman siya sa pagwiwi. Okay? So, sa 7 days, halos wala na. Actually, 5 araw pa nga lang, halos wala na yan. Kaya, importante bumabalik tayo kay doctor, kay Nukmed, kasi chinecheck niya tayo. Yung tututukan ka, 1 meter. Tututukan ka niya nung aparato. Pagka na-detect ka niya, no, so meron pa. But again, 2 weeks, halos walang-wala na yan sa katawan natin. As in, zero na. Okay? So, ganun yung nangyayari. Sir, ano ba yung nagiging long-term effect nito sa katawan ko? Actually, wala naman siyang nagiging long-term effect sa katawan mo. Mapwera sa thyroid mo kasi magiging hypothyroid ka na. Okay? So, yun talaga yun eh. Yun talaga yung purpose nun kung bakit tayo nagre-radioactive iodine. Okay? Sa case ko, Graves' disease ako, nakokontrol nga ng Tapdin yung aking hyperthyroid. But, after 3 months na pinahinto ni doktor yung Tapdin ko, ayan na naman, umuulit na naman. So, hindi siya maganda. Okay? So, ang isang option dun talaga ay yung radioactive iodine. So, sir, bakit mas pinili mo ang radioactive iodine kumpara sa operation? Well, hindi naman talaga option na operahan ako. Okay? Kasi, non-surgical, kaya-kaya tayong, makontrol. Hindi ko po pwedeng gamitin yung term na magamot eh. Kasi,
hindi naman bumalik sa normal function yung aking thyroid, na control lang. Okay? Kontrolado lang, pero yun nga lang, talagang diffuse na at hindi na nagpa-function ang aking thyroid. Kung ooperahan ako, so gagastos ako ng mga 200,000 pataas, masusugatan yung katawan, yung leeg ko, magpapagaling ako. No? So masakit na sa bulsa, masakit pa sa katawan. Kasi surgery yun. Etong ginawa sa aking radioactive iodine, non-surgical. So, mas umokay naman ako, 'di ba? Hindi pa nasugatan yung katawan ko, and at the same time mas mura pa yung gastos ko, no? So ganun lang. Yun nga lang, syempre long term effect na. Hindi ko na maibabalik yung dating function ng aking thyroid. Okay? But again, I'm happy kasi controlled na. Hindi na rin ako gagamit ng long term na Tapdin. Mas mapoproteksyon ako ng aking atay, ang aking heart. Okay? Kasi mas controlled na ngayon eh. 'Di ba? Nagagawa ko na yung gusto ko. So, yun yung effect ng radioactive iodine. No, kung ako tatanungin nyo, effective ba? Ang answer ko, yes. Sobrang effective po ng radioactive iodine. So, ayun. 3 taon na rin ang nakakalipas mula nung ni-radioactive iodine ako. At ito, magtatatlong taong ko nang iniinom ang levothyroxine ngayong Abril. Okay? So, okay naman. Wala naman tayong naging problem. And at the same time, okay naman yung function ng katawan natin. Nagagawa ko naman yung gusto kong gawin. Yung mga dapat, no? Yun nga lang, syempre, unlike before, talagang nung normal pa tayo, andyan yung energetic ka. Ito kasi may pakiramdam tayo na pagdating ng alas 5, o kaya naman bago umuwi galing trabaho, lowbat ka. May ganun pakiramdam eh. Kasi nga hypo ka na, no? So, yun yung naging long-term effect ng ating radioactive. Actually, permanent na nga yun eh. Permanente na. No? So, wala akong ibang choice kung hindi umasa sa synthetic levothyroxine, which is okay lang. Kasi, pagkagising mo or pag nagising ka ng madaling araw para umihi, o di i-take mo na. Okay lang naman. 'Di ba? Yun nga lang, marami na rin tayo dapat i-consider like exercise, healthy lifestyle, diet, yung mga ganyan. Kailangan na natin gawin yun, no? Kasi dito mas mabilis ka nang tumaba, 'di ba? Tumataas ang cholesterol mo, mabilis tumaas yan eh. Uric acid, yung mga ganyang level, no? So, for me, okay lang naman. Wala na tayong magagawa eh. No? So, i-embrace na lang natin kung ano yung naging journey natin pagdating sa uh, battling thyroid disease or disorder, no? So, ayun, sana lahat tayo makarecover at makontrol ang ating kondisyon. So sana nakatulong itong aking munting video na to, no, na maintindihan natin ang radioactive iodine at kung para saan ito. No, so kung kayo ay sinabihan ni doktor na magpa-radioactive iodine, better gawin na lang natin kasi sila yung mga doktor, sila yung may knowledge at sila yung nakakaalam, no, kung ano yung right treatment and management para sa kondisyon natin sa thyroid. Alright? So God bless everyone and thank you for watching.